Mga karosi, ngayong araw nga ay ikukwento ko sa inyo ang mga nangyari sa amin nung dumating ang lindol dito sa lugar namin sa Japan. Bago ko nga simulan yung kwento ko, magpapasalamat muna ako sa mga kaibigan namin sa Yatsushiro, ang mga nagpatuloy sa amin nung dumating ang lindol. Shout out nga pala sa inyo, maraming salamat. God bless sa inyong lahat dyan. Simulan ko na nga yung kwento ko mga karosi. Noong July 28, nagkalindol nga dito sa amin ng 7.1 magnitude dito sa Kumamoto, Japan. Nung araw nga na yon ay pumasok lang ako ng umaga, tapos hapon ay hindi na ako pumasok kasi nga pupunta ako ng Haisha or dental clinic. Tatlo nga pala kaming babaeng magkakasama sa apartment, tapos yung dalawang kasama nung time na yon ay pumasok nga pala sila. Ang oras nga pala nung lumindol ay 4:30 PM. Ang schedule nga pala ng Haisha ko ay 4 PM. Bali nga nagpunta ako ng 3:30 sa dental clinic. Pagkadating ko nga doon sa dental clinic, around 4 ay pinapasok na ako ng doktor para i-check yung ngipin ko. Mabilis nga lang yung procedure na ginawa sa akin nun kasi kinabit nga lang yung pinagawa kong ngipin. Nung natapos na nga niyang nilagay yung ngipin ko ay bigla nang lumindol ng malakas. Tapos nga iniwan ako ng doktor saglit, tapos nagpanik sila dun sa may likod ko. Sabi wag gagalaw. Tapos ako nakahiga lang ako dun. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Bali naghintay nga lang ako kung ano ang sunod na papagawa nila, kung tatakbo ba kami sa labas o mag-i-stay kami doon. Bali nga, humawak lang ako na mahigpit doon sa bangko na hinihigan ko. Kasi pag umalis ako doon, tatamaan ako noon sigurado, baka magkabukol-bukol pa ako. Noong time nga na yon ay nanginginig na din ako kasi first time ko ma-experience yung lindol. Yun napapanood ko lang dati. Pero ngayon, na-experience ko na siya. Sobrang nakakatakot talaga. Akala ko kung ano na mangyayari sa amin sa loob, hindi na kami makakalabas. Thankful pa rin talaga ako kay Lord at hindi niya kami pinabayaan nung time na yun kasi nakalabas kami ng ligtas lahat, walang naiwan sa loob at yung building ay hindi naman siya gumuho. Nung nakalabas na nga kami lahat ay nag-ipon-ipon kami sa isang pwesto na walang babagsak na anumang bagay. May nagtanong nga sa akin na ni Honjin na babae kung okay lang daw ba ako. First time ko lang daw ba maka-experience nito at ilang minuto nga lang nun pagkalabas namin ay nagsabi na yung doktor na pwede na kami magsi-uwi kasi huminto na rin yung malakas na lindol. Nilapitan nga rin pala ako ng nurse at sinabihan ako na pwede na akong umuwi. Tapos tinanong ko nga, paano po yung bayad ko? Sige, i-update ka na lang namin. Nung uuwi na nga ako ay inakay ko na nga lang yung bike ko. Habang nga naglalakad ako ay kinakabahan ako kasi baka lumindol pa uli. Habang nga naglalakad ako pa uwi, ang dami kong nakikita na mga sirang bahay at mga gumuhong bahay na mga luma. Halos sunod-sunod sila. Nakakita nga rin pala ako na nasusunog na bahay. Bali nga na traffic nga nung time na yun. Pagdating ko nga ng apartment ay chinek ko yung apartment namin. Akala ko okay siya kasi tingin ko sa labas ay wala siyang problem. Nung nakaakyat na nga ako sa apartment namin, nakita ko yung labas ng apartment namin ay may crack. Pagbukas ko nga ng pinto, ang bumungad sa akin ay mga sira-sirang gamit. Halos nabasag nga lahat ng gamit namin. Saka yung pinto din namin na babasagin ay nabasag. Sobrang thankful nga pala ako kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan. Sabi ko nga, paano na lang kung nasa loob ako ng apartment namin nung time na lumindol? Baka kung ano na nangyari sa akin kasi sobrang dami naming pinto sa loob. Baka hindi ako makalabas or matrap ako doon sa loob ng apartment. Ginawa ko nga, kinuha ko lang yung mga importance documents namin at lumabas na ako sa apartment. Nag-stay nga muna ako sa labas sa may parking lot kasama yung mga hapon na matatanda. Dumating na nga yung dalawang kasama ko. Kumuha nga lang kami ng damit sa bahay namin. Pagkatapos nga namin ginayak yung mga gamit namin, nagpunta na kami sa bahay ng kaibigan namin. Doon muna kami nakatuloy ng 3 weeks. At dito na nga po nagtatapos yung kwento ko. Maraming salamat po. Sana po ay napanood nyo yung video ko hanggang dito. Hanggang ngayon po pala ay wala pa rin kaming tubig. Kaya ito, struggle pa nga rin pala kami sa pag-igib araw-araw ng tubig. Hindi na nga kami mag-gym kasi sa araw-araw ba naman ay 2 beses kami nag-uuwi ng tubig na to. Sana nga ay maayos na rin yung linya ng tubig dito sa amin kasi nakakapagod na rin. Nagtatanim pa naman kami ngayon ng kamatis. Kung nagustuhan mo nga ang kwento ko ngayon ay pakipollow and share naman for more video. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Thank you for watching. Sabi, masakit? Hindi. Yung sa likod? Masakit? Umubo.